Magre-request na nga ba ng trade itong si Bon Pesumal mula dito sa Barangay Ginebra? Kung sa bagay, hindi na to nakapagtataka dahil alam naman natin na ito si Pesumal hindi nagkaka-playing time dito sa koponan ni Coach Tim Cone. Lalo na siguro ngayon at tumating na dyan itong si Stephen Holt at si RJ Abarientos. Pero alam naman natin na mas noon pa, hindi talaga nagkaka-playing time ito dahil kinuha ng Barangay Ginebra itong si Jeremiah Gray at siya binigyan ng priority. At nung na-injure naman si Jeremiah Gray, nakuha ng Ginebra itong si Maverick Hanmisi. So hindi na nakapagtataka kung itong si Bon Pesumal ay mag-request ng trade para malipat sa ibang koponan. Sa tingin ko maganda kung ito si Pesumal mapunta dito sa Terra Firma o kaya dito sa Northport Patang Pier para siya ay magkaroon ng playing time. Dito kasi sa Ginebra hindi siya talaga nabibigyan ng minuto dahil loaded sa guards itong koponan ni Coach Tim Cone. So abangan na lang natin kung saan dadali ng Ginebra itong si Pesumal. Siyempre mababa ang trade value nito dahil hindi nagagamit, pero kung isasama ng Ginebra itong si David Morel, baka tumaas yung value niyan kapag na-trade na. At kapag yan ay nangyari, pwede nating masabi na itong si Bon Pesumal, maipapakita niya yung kanyang worth sa ibang team, pati na itong si David Morel kung sakasakali. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra wala ng problema sa guard rotation nila. Asahan natin na yan na ang gagamitin ni Coach Tim Cone. Dito na lamang sila sa front court, naghahanap ng mga panibagong players na pwedeng idagdag habang iniintay nila na makabalik itong si Jamie Malonzo. Hindi pa rin tiyak kung sino pa ang kukuning big man ng Ginebra dahil tumatanda na si Japet Aguilar. Pero maliwanag itong Ginebra hindi pa tapos sa pagbibuild up. Sa ngayon itong si Bon Pesumal, asahan natin na bilang na ang mga araw niya dito sa Barangay Ginebra at eventually ite-trade na yan ni Coach Tim Cone sa ibang koponan katulad ng Terra Firma. Sa panig ng San Miguel Beer habang nag-iintay pa rin sila kung ano ang gagawin dito sa kanilang power forward situation dito sa backup center kung matutuloy pa yung trade o hindi. Mukhang nakafocus naman sila ngayon dito sa point guard at ang malamang napalitan na itong si Simon Enciso. Mukhang ire-reserva pa nila itong si Terence Romeo in case nga itong si Cedric Bearfield o kaya itong Redsky Mikey Williams ay makuha nila. So sa ngayon mukhang mangyayari itong si Simon Enciso ay iti-trade dito sa Northport Patang Pier kapalit nitong si Evan Nel. Si Evan Nel, medyo nung bumagsak yan dito sa second round, maraming nagulat dahil maraming nagsabi isa yan sa mga top 5 draft picks. Pero ganun pa man, nakapirma na to ng 2-year contract sa Northport, pero hindi ibig niya sabihin na magtatagal na siya doon. Alam naman natin na kapag nakapirma ng isang rookie, anytime pwede niyang i-trade. At ang balita ngayon mukhang itong si Evan Nel ay baka kukunin ng San Miguel Beer at ipapalit dito kay Simon Enciso. As it is, itong San Miguel nag-iintay pa ng magandang timing para gumawa ng trade dahil hindi naman sila nagmamadali. Ang importante dito kung ikaw ang San Miguel Beer ay maparitan mo at maayos yung sitwasyon sa point guard mo dahil nakita naman natin na hindi talaga maganda ang nagiging performance ng mga guard nila. Kaya sa ngayon, dito natin makikita kung ano ang gagawin ng SMB. Kung yun naman pag-trade para dito kay Simon Enciso at Evan Nel, sa tingin ko matutuloy talaga yan at hindi magkakaproblema. Aaprubahan sigurado yan ng PPA Trade Committee. Ang tanong na lamang ay kung mag-fit ba talaga itong si Evan Nel dito sa sistema ng San Miguel. Well, kung pumasok si Evan Nel sa San Miguel, siguradong backup muna yan. Ang main point guard nila pa rin itong si Chris Ross at si Terence Romeo. Pero baka maging limitado na playing time nitong si Chris Ross at itong si Romeo na ang kanilang top point guard at main backup nitong si Evan Nel. So abangan natin ang pag-transfer ng nasabing player dito sa San Miguel Beer. Malapit na. Ang Meralco Bulls pala ay isa rin doon sa mga teams na interesado na makuha ang serbisyo nitong si Kaylan Tiongson. Alam natin na itong si Kaylan Tiongson ay malapit na raw pumirma ng kontrata dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero hindi pa sumusuko yung mga ibang teams sa nasusubok sa pagkuha sa serbisyo nito. Dahil ang paniwala ng iba baka hindi naman magtatagal itong si Kaylan dito sa Rain or Shine Elasto Painters at eventually ay matitrade din. So abangan natin kung ganyan ang mangyayari. Ang maliwanag dito, ang gusto nitong Meralco Bulls ay i-maintain yung kanilang winning formula nitong nakaraang Philippine Cup kung saan gagamit sila ng maraming big men. Hindi na rin bumabata itong si Cliff Hodge kaya yan siguro dahilan kung ba't gusto nilang makuha itong si Kaylan Tiongson. Ngayon kung sakasakali na makuha ng Rain or ng Meralco itong si Tiongson, siguradong mabigat ang magiging kapalit niyan
dahil hindi naman papalugi itong si Coach Yeng Giao. Ang maliwanag dito, usually draft pick ang hinihingi ng ROS. Pero ngayon siguro hindi na muna nila gagawin yan dahil marami na sila. At nakakuha na sila. Kailangan na nilang i-develop itong sila Kit Datu, si Luis Villegas, si Felix Clemente at yung iba pang mga guards dito na nakuha nila. Ngayon kung si Tiongson kukunin ng Reynolds ng Meralco Bolts, kinakailangan matindi rin ang ibibigay nila at just tingin ko dyan magkakaproblema dahil baka ang hilingin itong si Coach Yeng Giao o itong si Bong Quinto o di kaya naman ay itong si Alain Maliksi na hindi naman siguro pakakawalan itong Meralco Bolts. Itong si Raymond Almasan ang galing na yan dito sa Reynolds yan kaya sa tingin ko malabo na yan bumalik dyan. Kaya abangan natin kung ito'y matutuloy. Sa ngayon ang maliwanag, hindi pa rin sumusuko ang Meralco Bolts sa pagkagustuhan nila na makuha itong si Kaylan Tiongson mula dito sa koponan ng ROS. Pero ang Reynolds Shine so far mukhang determinado na bigyan na rin ito ng kontrata. Ngayon ang balita natin pagdating dito sa TNT Tropang Giga ay sinusubukan daw nilang makuha itong si Kai Balungay mula sa Phoenix Fuel Masters. Kung inyong maaalala, sinabi ng mga insiders na nung araw mismo o the day before nung PBA draft, inoffer na ng TNT yung rights ni Mikey Williams sa iba't ibang koponan kapalit ng 2 draft pick. Pero walang team na kumagat dahil nga sa hirap kausap na itong si Mikey. Ngayon, ang gusto ng TNT, susubukan naman daw nila na kunin itong si Kai Balungay mula sa TNT para naman magkaroon sila ng isang big man. Ang problema dyan, bakit yan ibibigay ng Phoenix at sino ma-offer ng TNT? Hindi naman po pwedeng kasing si RR Pugoy ang ibigay nila dahil marami ng wingmen at marami ng mga guards ang Phoenix Fuel Masters. Ang kinakailangan ng Phoenix ay parehas dito sa TNT, isang big man. So, iyan ngayon ang nagiging problema dito. Paano magkakaroon ng isang solusyon dito sa kagustuhan ng tropa? Gusto nilang makuha si Kai Balungay pero wala silang may offer na big man. Ang nakikita ko lang na solusyon dito, kinakailangan ng TNT isama ang Blackwater dito sa trade at i-offer itong si Christian David dito sa Phoenix Fuel Masters. Baka sakali pumayag itong Phoenix. Ngayon, ang tanong dito, kung iti-trade naman ng Blackwater itong si Christian David, sino makukuha ng bossing? Well, dahil farm team yan, malamang papayag sila kahit guard. Pero problema, paano kapag kinailangan ng iba pang MVP teams itong si Christian David? At yan sa tingin ko ang dahilan kung bakit medyo hindi pa natutuloy itong balak na trade ng TNT tropa. Abangan na lang natin kung sino ang may offer ngayon ni Coach Chot Reyes para makuha ang nasabing player dahil mukhang determinado sila na gumawa ng paraan kahit papano na mapalaki yung kanilang frontcourt para makasabay na dito sa ibang team sa PBA. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Jason Mendoza, Dexter Domer, Michael D, Enju, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, Malyari Mascareñas, Renato Renren Marcia, Junjun at Lindin Dineros, Enju, pinabati din natin si Edwin Carmona Jr. at ang iba pa nating taga-subaybay.